Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay narito ngayon sa may Barangay San Bartolome ng Santo Tomas City, Batangas. Ito po sa tapat po ng ginagawa pong hospital. At sa gawing likuran ko po ang ating po mga kaibigan, ating mga kapatid na ika nga po ay narito po sila ngayon sa tinatawag pong Kawang Gawa. Yan. Ngayon po ay June 27, 2025 at araw po ng Biyernes. At nakikita po ninyo sa aking pong gawing likuran ay nariyan po ang mga kabataang ika nga po ay naglilinis dito po sa Purok 1 ng Barangay San Bartolome ng Santo Tomas City, Batangas. So ayan po yung mga kabataan na narito ngayon sa Purok 1 ng Barangay San Bartolome ng Santo Tomas City, Batangas, na sila po ay narito ngayon para po sa Kawang Gawa. Yung pong ika nga po ay pagwawalis, paglilinis po sa Barangay Road ng ating pong Barangay San Bartolome. At tayo po ngayon ay narito sa Purok 1, pero lahat po ng purok ay meron po silang nakatalagang mga kasamahan nila na maglilinis. So narito po ang ating isang kapatid na sa oras na ito ay busy na naglilinis. Ma'am, ano pong pangalan nila? Bea po. Kayo po si Ma'am? Bea. Ano apelyido? Rojas. Taga saan po? Las Piñas po. Anong ginagawa niyo po dito sa San Bartolome? Kayo po ay taga Las Piñas. Ano pong ginagawa po ninyo dito? Ayan, kami po yung grupo namin ng Elevate. Nagpunta kami ngayon dyan sa Mount Makiling Recreation Center para mag-training. So ngayon po kami, ang gusto namin i-train yung mga kabataan na matutong mag-servisyo sa mga tao at pakilala sila sa Diyos. Yun. Kaya itong ginagawa namin ngayon, naglilinis lang tayo ng kapaligiran. Pero kami po naniniwala, mahalaga maglinis ng kapaligiran, pero mas mahalaga na yung puso at buhay din natin, malinis natin. So may pagbabago sa labas, pero may pagbabago rin sa buhay ng mga tao. So yun ang gusto namin gawin. Kaya ngayon, tinitrain namin yung mga kabataan para matuto silang gawin ito. Ayan. So para pagdating nila sa sarili nilang mga komunidad, sa pamilya, magagawa din ito at parang magkakaroon ng pagbabago sa buong Pilipinas. Yun, ang ganda ng sagot ng ating kapatid, ang ating sister. Yes. Ito po mga kasama mo ay mga taga saan sila? Iba-iba po ang lugar. Ayan. So meron po kami kasama dyan, taga Pangasinan, Ayan. taga UK. Ayan, meron kami kasama taga Manolo Portage sa Mindanao. Ayun, so galing po kami sa iba't ibang lugar. Pagkatapos po namin mag-training dito, magpupunta po kami sa mas malayo pang lugar. So training lang po namin to. Ayan. Ito po yung Purok 1. Yung pong Purok 2, Purok 3 hanggang sa 7, meron po kayong mga kasamahan na katalaga para maglinis? Yes po. Ayan. So ang dami namin, 80 ata kami. Yan. 90 na mga estudyante. So yan po, kayo po ba ay masaya at maligaya sa inyong ginagawa? Sobra po, sobrang saya. Ayan. Kung pwede po namin gawin to lagi, araw-araw. At yung mga nakilala po naming tao, kung papanood niyo po to, sobrang saya po namin na nakilala namin kayo. At kung pwede lang po sana na madalas kaming nandito, para talagang palagi namin kayo makausap at makamusta. Yun. Dahil kayo po ay talagang ito isa pong bagay na gustong-gusto po ng ating punong barangay ni Kapitan Fermin Solis na ang Barangay San Bartolome ay manatili ang kalinisan. Kaya meron diyang eco-aid, meron mga street sweeper at kagaya ninyo na mga ika nga ay nagboboluntaryo, volunteer bilang maglinis po ng ating Barangay Road ng San Bartolome. Yan. Solid po yan, si Cap Solid. Yan. Salamat po sa pag-partner with Yun. Sige po at thank you ma'am. Thank you. At dito naman po tayo sa ating kapatid na ika nga ay gwapong-gwapo na katulad. Yan. Asawa ko yun po ang kaninang nakausap nyo. Yan, asawa mo pala yung kausap ko. So po yung ating kapatid ngayon po ay ano po ang inyong pakiramdam? Ano po yung naramdaman sa ginagawa po ninyong ito? Of course, napakasaya po namin dito na unang-una makatulong po kami. Pero more than that, we're so happy na una ma-share po namin sa kanila yung very beautiful news about kay Jesus po. So yun po yung primary mission po namin, more than helping the community, we want everyone to know about Jesus. Iyan. So kailangan talaga sa isang barangay ay meron pong kalinisan, no? Yes po. Bukod po sa kalinisan sa isang barangay, so kailangan din yung mga tao nakatira sa isang barangay ay meron ding malinis na puso. Yes, Ayan. totoo po yun. So ano po yung inyong nililinis ngayon sa mga oras na ito? Ano ba ang inyong nakikita? Well, gaya nga po ng sinabi ko, nililinis namin lahat ng mga kalsada dito. Pero bukod nga po doon, napakaganda po ng sinabi ni
Boss Edgar po, no, na nililinis din po yung puso. Pero hindi po kami naglilinis ng puso, no? Si Panginoon. Jesus po yung naglilinis ng puso. Gusto ko lang po kuhanin itong pagkakataon na ito, no, na maaari po na lahat tayo ngayon, ng mga nanonood ngayon, ay maaaring feeling nyo madumi yung puso nyo dahil lahat tayo makasalanan. Kahit ako, makasalanan din ako. Dati akong addict sa mga kalaswaan, pero tinry ko magbago, pero wala akong pag-asa. Pero nung nakilala ko si Jesus, doon nagbago yung buhay ko. Si Jesus kasi binigay niya yung buhay niya para sa atin. Namatay siya sa cross para pagbayaran yung mga kasalanan natin, para makapatawad tayo at magbago. Nung binigay ko yung buhay ko kay Jesus, doon na nagbago yung lahat. So sana kayo rin tanggapin niyo si Jesus sa buhay niyo. Kasi lang talaga makapagligtas sa inyo, at lang din makapagbago sa inyo. So yun ang the best. Yes, Sa lahat the best ng po the yun. best, yun ang the best. Pinaka-best. Ang ika nga ay ang makakilala at tanggapin si Kristo sa ating buhay. Malinis na daan, malinis din na puso. O yan. Kaya nga sinabi ay the health is Ako po, hindi ko alam mga well. Dahil pala, sorry. Hindi ko po alam masyadong kabisado mga kasabihan dito. So yun po ay ang health po ay isang kayamanan, ang health po ay isang ika nga ay napakahalaga sa ating buhay. Kaya ano masasabi mo dito sa mga ika nga ay mamamayan ng taga Barangay San Bartolome? Lahat po kayo ay pagpalain ng Panginoon at bukod nga po sa malinis na daan, makilala niyo po ang Panginoong si Jesucristo at kayo po ay makaranas ng pagbabago sa inyong buhay. Yan. Gawa po ng kanyang kapangyarihan para magbuhay tayo. Pagpalain po kayo lahat. So di kayo po yung naglilinis. Anong nililinis sa basura, di ba? Yes po. So bilang isang ika nga ay kayo narito ngayon, ipinadala po ng ating pong recreation center para dito po at kayo po ay parang seminar, ito ba yung seminar? Yes po. Right now po, training po ito. Ito yung isang training, narito kayo para maglinis. Yes, Siyempre po. ano po ang nililinis? Mga basura, mga nakakalat. basura po. Ano naman po ang inyong masasabi tungkol po sa mga taga rito sa Barangay San Bartolome para sa kanilang mga basura? Opo, Yeah. para sa kanilang mga basura po. Actually, nung naglilinis po kami dito, maganda po na nakita namin na wala na po kami masyado nililinis. Nalinis dahil na eh. Mukhang disiplinado po ang mga tao dito, pero pagpatuloy po natin yan. Magkaroon at mawalan ng mga tagalinis dito, sana po maging disiplina rin po sa atin na hindi po natin iasa sa mga tagalinis lang yung paglilinis ng ating kalsada. Even yung mga daanan po natin dito, no, yung mga kung saan dapat itapon yung mga basura po, no. So kumbaga kami po ay nagsiset lang ng example, pero at the end of the day, tayong lahat po dito tulong-tulong po. Hindi po natin iasa lang sa kanila, no. So kung gusto po natin ng pagbabago, tayo rin po. Kung gusto natin ng malinis na syudad, sa atin po magsisimula yun. Yun po. So yun po, at bukod dito sa Bartolome, bukod dito meron mga Eco-Aid na talagang naglilinis sa umaga. Meron din po mga, yung po taga Eco-Aid, yun po yung mga sumasahod po sa ating municipality of Santo Tomas City, Batangas. Pero ang ating pong kagalang-galang kapitan, Permin Indos Susulis, ay meron din po siyang mga ika nga ay tao na tagalinis po dito sa barangay yung tinatawag na street sweeper. Iba po yun, yung po ay talagang sa barangay po sila. At talaga namang ginawa po yan ng ating kapitan para mapanatili ang kalinisan dito sa ating barangay. Maraming salamat po, Brad. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Nice. Yeah.